Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang AKA na napalabas noong 2023. Ito ay patungkol sa isang driver na laging inaapi at inaalipusta pero sa katunayan pala ay isa siyang napaka-delikadong Special Forces agent dati. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax labyo. Isang grupo ng mga terorista ang pumatay sa isang mamamahayag na Pranses at pagkatapos ay dinala nila ito sa isang kagubatan. Pagdating sa kagubatan, isinara ang mamamahayag sa isang selda. Maliit lang ang alam nila na ang mamamahayag ay tunay na isang lihim na ahente na nagngangalang Adam Franco, na kilala sa kanyang labis na marahas at malupit na asal. Siya ay inatas ang palayain ng isang reporter na may pangalang Sonia. Di nagtagal, pumasok ang isang terorista sa selda ni Adam at nagdala ng tubig para sa kanya, at pagkatapos ay sinaksak ito ng isang beses na tama. Pagkatapos ay pinatay niya ang dalawang iba pang terorista at ginawang walang laban ang mga ito. Sa huli, nagresulta ang insidente sa isang riot sa loob ng kuweba. Nagawa niyang patayin ang lahat ng terorista, ngunit hindi pa tapos ang kanyang misyon. Sa totoo lang, may dalawang misyon siya, ampuksain ng mga terorista at patayin si Sonia sa halip na iligtas ito. Pinaril niya ito ng walang pag-iisip dahil siya ay isang tapat na ahente. Nagdulot ng malupit na pinsala ang mga bomba ng mga terorista sa Paris habang nasa Pransya. Ang balita tungkol sa mga pagsabog ay narinig ni Marconet na naglilingkod bilang ministro ng seguridad ng Pransya at may responsibilidad sa pambansang seguridad ng bansa. Sa balita sa telebisyon, iniulat na ang nagplano ng pambobomba ay si Mokhtar El-Tayeb, isang warlord mula sa Sudan na konektado kay Victor Pastor, ang pinuno ng French Mafia. Kawalang kalakip-lakip, kinailangang kumilos agad si Marconet, inutusan niya ang kanyang tauhan, si Kruger, na ayusin ang problemang ito, at syempre, si Kruger ay magpapadala ng kanyang pinakamahusay na ahente, na wala ng iba kundi si Adam Franco. Samantala, si Adam ay kasalukuyang nasa Tunisia, at habang nag-e-enjoy sa kanyang tanghalian, nakita niya ang isang balita sa telebisyon tungkol sa pagkawala ni Sonia. Ayon sa kwento, nakatanggap si Adam ng code para bumalik sa Pransya, at kaya't walang karampatang pag-iisip, siya ay lumipad diretso patungong kanyang bayang Sinilangan. Diretso siyang pumunta sa kanyang apartment pagkatapos maglanding sa Pransya, kung saan siya magmumula. Doon, nagkita sila ni Kruger upang pag-usapan ang kanilang susunod na misyon. Binigyan siya ni Kruger ng ulat tungkol kay Mokhtar at Victor habang nagtutungo sila sa isang tasa ng tsaa, pero si Mokhtar ang pangunahing layunin ni Adam, at si Victor ay magiging tanging pain sa kanilang misyon. Ang unang misyon ni Adam ay magpanggap bilang bagong empleyado sa tahanan ni Victor dahil may chismis na magkakilala ang gangster at si Mokhtar mula pa noong mga panahong nagdedil pa ito ng droga. Bilang resulta, siya ang pinakamagandang pain na gamitin. Upang malaman ang kinaroroonan ni Mokhtar, kinakailangan niyang kolektahin ang lahat ng impormasyon na maaari niyang makuha. Ipinag-utos rin ni Kruger ang tulong ni Cisco at Mona na tutulong kay Adam sa pagpapakumpleto ng misyon upang hindi siya nagtatrabaho ng mag-isa. Sa pagtanggap ng paliwanag ni Kruger, nagsimula na ang kanyang misyon ng lubusan. Si Adam ay ibinigay na ang trabaho sa kumpanya ni Victor para sa kinabukasan. Bukod sa kanya, mayroon ding isang lalaki na nagngangalang Kerem. Ang pagdating noong araw na iyon ay inapula ni Yusef, ang kanang kamay ni Victor. Matapos punan ang kanilang mga personal na impormasyon, dinala sina Adam at Kerem sa isang paglilibot habang nakikinig sa paliwanag ni Yusef. Ipinakilala rin ni Yusef si Bogdan, Mano, at JB, na mga loyal na tauhan ni Victor, kay Adam sa buong paglilibot. Sa kabilang banda, tila't nasa isang pulong si Victor habang may bitbit na tubo ng oksiheno, ngunit kaagad itong tinanggal nang pumasok si Jack sa kanyang silid. Bigla namang nag-apply ng leave ang kanyang kawani dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang anak sa bahay, kaya't dinala niya si Adam upang pumalit dito. Sumunod si Victor sa kahilingan ni Jax dahil sa pangangamba. Habang tinitingnan ni Adam ang kilos ni Jax mula sa malayo, lumapit si Mano sa kanya at tinanong kung bakit siya ang pinili ni Jax, saan sinagot niya na kailangan ni Victor ng proteksyon. Nagalit si Bogdan sa kanyang mga sinabi dahil siya ang bodyguard ni Victor. Nagsimula silang mag-argumento at nag-aayos na para makipag-away. Gayunpaman, sa isang suntok lang, napaupo ni Adam si Bogdan sa isang bagsak. Narinig ito ni Victor, at pinagsabihan niya ang masamang mobster na si Adam. Sinabi ni Victor kay Pee-wee, isa sa kanyang mga tauhan, na ihatid si Adam pabalik sa kanyang trabaho. Sa ibang lugar, dumating lamang si Jack sa kanyang bahay, at nang pumasok siya, may baril na itinutok si Cisco sa kanya, at ang kanyang anak ay hawak bilang bihag ni Mona.
Mukhang itinaguyod ni Kruger si Jax upang magkaroon ng pagkakataon si Adam na makapasok sa bahay ni Victor. Kailangan pang inaantok ni Cisco at Mo na si Jax at ang kanyang anak, at itago sila sa isang lugar upang hindi sila mag-iwan ng anumang ebidensya. Kinuha nila ang ama at anak at saka bumalik sa kanilang sasakyan. Sa loob ng van, binabantayan ng dalawa ang lahat ng kilos ni Victor at Mokhtar. Sa ilang sandali, may tumawag sa telepono, at sina Cisco at Mona ay nagtap ng tawag at tinutukan ang boses ng tumatawag. Sa pagmatch ng boses, lumitaw na ang taong tumatawag kay Victor ay si Mokhtar El-Tayeb. Ang nakakatakot na taong ito ay kasalukuyang nasa France. Siya ay isang napakahayop ngunit matalinong tao, sa simpleng paglalakad niya, tila may mga tao na natatakot at nag-aalangan sa kanya, at hanggang ngayon, hindi pa rin natutukoy ang kanyang kinaroroonan. Sa kanyang tagwan, siya ay nakikipagtulungan sa isang lalaki na tinatawag na Yasin, na tutulong sa kanya sa lahat ng kanyang mga gawain. Bumalik tayo kay Adam. Sa pagkakataong ito, siya ay inatas ang magtrabaho kasama si Pee-wee. Pareho silang pinag-utos na kunin ang plano ng sahig ng isang bangko mula sa isang bankero. Sa huli, ito ay gagamitin sa isang hold-up sa bangko. Si Pee-wee ang nakaharap sa bankero, ngunit tila siya'y kinakabahan at natatakot. Silang dalawa ay inutusan na kumuha ng plano ng palapag ng bangko mula sa isang bankero. Lumapit siya sa bankero at kaagad na binali ang kamay ng bankero. Sa wakas, pumayag na rin ang lalaki at agad na ibinigay ang hinihinging plano ng palapag bago pa magpakita ng mas masamang asal si Adam. Dahil dito, inimbitahan ni Pee-wee siya na mag-inuman at natuklasan na pag-aari ng asawa ni Victor, si Natalia, ang club. Habang sila ay nag-e-enjoy sa kanilang inumin, nagkaroon ng gulo sa labas ng club dulot ng mga tauhan ni Amat. Si Amat ang kaaway ni Victor, at gabi na iyon, sadyang pumunta siya at ang kanyang mga tauhan upang mag-aklas at bugbugin si Sophie Ann, ang gwardiya ng club. Lumahok sina Adam at Pee-wee sa labanan laban kay Amat at ang kanyang mga tauhan upang tulungan si Sophie Ann. Bilang bunga ng away noong gabi bago ito, galit na galit si Natalia kay Victor, at sila ay nag-away na nagdulot ng paghihirap kay Jonathan, ang kanilang anak. Nang makita ng batang ito ang kanilang mga magulang na mag-away, wala siyang magawa kundi manood na tahimik. Pagkatapos ay inutusan ni Victor ang batang pumasok sa paaralan kasama si Adam. Ngunit biglang huminto si Helen sa kanilang dalawa habang sila ay papalabas na sana. Si Helen ay ang panganay na anak ni Victor, at hindi niya kailanman gusto ang organisasyon ng kanyang ama, kaya't dala niya si Jonathan na sumama sa kanya. Dahil hindi niya kayang ihatid si Jonathan sa paaralan, bumalik si Adam sa kanyang apartment para magpahinga. Gayunpaman, ilang minuto lang ang lumipas, tinawagan siya ni Victor. Bago pumasok sa bahay ni Victor, inilagay ni Adam ang isang tracker sa isa sa mga kotse ni Victor, at pagkatapos ay nagkita sila ni Victor sa kanyang kwarto. Ang mob boss ay labis na masaya kay Adam nang makita niya ito at pinuri siya sa kanyang mahusay na trabaho. Pagkatapos nito, pinag-imbestiga ni Victor ang background ni Adam kay Yusef, at sa kanyang pagkabigla, napagtanto niya na ang nakaraan ng lalaki ay napakaitim. May ulat na si Adam ay isang kabataang minsang pumatay ng isang miyembro ng House of Representatives noong siya ay 15 taong gulang pa lamang. Kawakas, inamin niya si Adam bilang isang miyembro ng kanyang grupo at hindi lamang isang driver. Matapos makuha ang tiwala ni Victor, nag-aalok si Adam na maging kanyang bodyguard, ngunit hindi naman kailangan ng mobster ng isa pang bodyguard, nais niyang bantayan lamang ni Adam ang club hanggang sa lubusang magkabisa si Sophie Ann. Sa natitirang oras, magiging bodyguard ni Jonathan si Adam, at kahit pa'y hindi niya gusto, kinakailangang sundan ni Adam ang mga utos ni Victor. Nang si Adam ay sunduin si Jonathan mula sa paaralan, nakakita siya na inaapi ang munting bata ng kanyang kaibigan ngunit hindi niya magawang pigilan ito kahit na siya ay anak ng mafia. Lumapit si Adam sa nananakit na kaibigan matapos makita ang pangyayari at itinulak ito sa ilong, nagdulot ito ng pagkabali nito. Gayunpaman, hindi na nagtitiwala si Helen kay Adam kahit na ipinagtanggol niya si Jonathan. Isang beses pa, kinuha ng babae ang kanyang kapatid ng labag sa kanyang kalooban, at walang ginawa ang lihim na ahente kundi hayaan silang umalis. Pagkatapos ay kinuha ni Helen ang mga gamit ng kanyang kapatid mula sa sasakyan, at sa kasalukuyan niyang nakita ang file ni Adam. Dahil sa kuryosidad, ninakaw ni Helen ang file at nagulat siya nang malaman na si Adam ay pumatay ng mga tao mula nang siya ay 15 taong gulang pa lamang. Noong mga panahong iyon, pinatay ni Adam ang isang miyembro ng House of Representatives na nang-aapi at pumatay sa kanyang maliit na kapatid. Si Adam, na nasa trabaho sa Natalia's Malord Club, di inaasahang nakakita kay Natalia na kausap ang mga kalalakihan ni Amat. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Mokhtar.
Ang lalaki ay nananaginip tungkol sa pagkamatay ng kanyang asawa dahil sa akusasyon ni Marconet na siya ay terorista. Hindi lang iyon, pati na rin ang kanyang maliit na anak ay binaril. Siya ay naging isang matapang na karakter pagkatapos ng pangyayari at may sama ng loob laban kay Marconet at sa gobyernong Pranses. Siya ay nagising mula sa kanyang panaginip at nagluhod upang manalangin sa kanyang Diyos. Sa sandaling iyon, dumating si Pee-wee upang bisitahin siya, at lumalabas na pinsan ni Mokhtar si Pee-wee, na tunay na pangalan ay Asan. Pagkatapos nito, nagplano sila ng kanilang layunin matapos imbitahan ni Mokhtar si Pee-wee na sumama sa kanila sa panalangin. Kaarawan ni Jonathan ngayon. Natalia ay abala sa kanyang sarili at hindi nagsagawa ng selebrasyon para sa kaarawan ng kanyang anak na nagpaparamdam ng kalungkutan sa kanya. Subalit, sa kabutihang palad, dumating si Adam sa tamang oras at nagdala ng regalo sa kanya, isang punching bag. Gusto niyang turuan si Jonathan ng self-defense para hindi siya apihin. Nang hapon na, iyon, biglaang tinanong ni Pee-wee si Adam na mamuno sa isang pagnanakaw na magiging pinakamahirap na gawain. Nagpasya si Adam na magwiretap sa kwarto ni Victor bago umalis kasama si Pee-wee. Upang mapawi ang mga hinala ni Jonathan, inimbitahan niya si Jonathan na maglaro ng taguan sa kwarto ni Victor. Nang pumasok si Victor sa kanyang kwarto, halos siyang nahuli ni Adam. Kawakas, tinanggal ni Adam ang isa sa mga bug sapagkat ayaw niyang magkaroon ng anumang tsansa. Pagkatapos nito, tinawagan ni Victor si Mokhtar at ini-inform siya na malapit nang magsimula ang pagnanakaw. Sa huli, ang ilang bahagi ng pera ay ibibigay sa mga terorista. Sa ibang dako, nang malaman na magpapakawala ng mga tauhan ni Victor sa isang hold-up, sinundan agad sila ni Cisco at Mona mula sa likod. Pagdating sa harap ng gusali ng bangko, ang mga kaibigan ni Pee-wee ay itinalaga na pumasok sa bangko, habang si Adam ay itinalaga na magbantay sa kotse, at nagsimula ang hold-up. Matapos ang matagumpay na pagnanakaw sa bangko, agad silang bumalik sa bahay ni Victor, ngunit biglang nagkasalpukan sila sa ilang tauhan ni Amat. Pagkatapos ng pangyayari, agad tinulungan ni Cisco si Adam at ang kanyang mga kaibigan sa pamamagitan ng pamamaril sa mga tauhan ni Amat. Sumiklab ang isang bakbakan, at gamit ang kanyang mahusay na kasanayan sa pamamamaril, natalo ni Adam ang lahat ng kanyang mga kalaban. Sa ibang dako, muli na namimilit si Minister Marconet kay Kruger na tapusin ang kanyang misyon. Pagkatapos nito, ipinangako ni Kruger na agad na pabagsakin si Mokhtar El-Tayeb. Ang susunod na destinasyon ay ang bahay ni Victor, kung saan binahagi nila ang kinuha. Ibinigay ang ilang bahagi ng pera kay Pee-wee para suportahan ang mga pangangailangan ni Mokhtar. Nang makita ni Adam ang buong pangyayari, siya'y naniwala na malapit na kaugnayan ang lalaki sa terorista. Pagkatapos nito, nagdesisyon si Adam na tularan si Pee-wee. Bago siya sundan, nakilala ni Adam si Natalia at sinabihan siyang dalhin si Jonathan sa kanya, dahil sa mas maaga o mas huli, malalaman ni Victor na ang kanyang asawa ay nagtutulungan kay Amat para pigilan ang pagnanakaw na ginawa niya. Habang sinusundan ni Adam si Pee-wee, tinanggap ni Natalia ang tawag mula kay Amat. Nadama ng mafioso ang pagkakanulo ni Natalia, at bilang resulta, binugbog niya si Helene at kinidnap si Jonathan. Upang iligtas ang kanyang anak, kailangang kumbansihin ni Natalia si Victor na ibigay ang pera. Tinubukan ni Natalia kumbansihin si Victor, ngunit hindi ito pumayag. Tinanggihan ng mob boss na gamitin ang pera upang bilhin muli ang kanyang anak dahil ito ay laban sa kanyang mga prinsipyo. Pagkatapos nito, naging wild ang kilos ni Natalia dahil sa mga pahayag ng kanyang asawa. Sa palagay niya, hindi nag-aalala si Victor sa kanilang anak dahil hindi ito ang kanyang tunay na anak. Hindi gaya ng kanyang mga magulang, agad na kumilos si Helene upang iligtas si Jonathan sa pamamagitan ng pagkontak kay Adam. Alam niya na tiyak na tutulong siya sa kanyang kapatid. Upang iligtas si Jonathan, handa si Adam na ihinto ang kanyang misyon. Pagkatapos ay kinuha ni Adam ang armas ni Cisco at pumunta patungo sa base ni Amat. Dapat magpatuloy si Cisco sa pagiging maingat hanggang dumating si Mokhtar sa pagitan. Nakakita si Adam ng terorista na lumabas mula sa isang internet cafe matapos umalis na si Adam. Tinundan niya ito, ngunit sa kasamaang palad, pinatay siya ni Pee-wee. Si Adam ay dumating sa punong opisina ng Amat. Ang seguridad doon ay labis na mahigpit, kaya't kinailangan niyang magpalat anyo bilang isang adik, at pagkatapos ay pumasok, nagkunwari siyang bumili ng ilang mahiwagang pulbos. Pagkatapos ay pinatay ng lihim na ahente ang isang gwardya, at pagkatapos nito, umakyat siya sa kwarto ni Amat. Pagkaakyat sa itaas, sumugod siya ng wild at unti-unti niyang inalis ang mga tauhan ni Amat. Sumiklab ang isang palitan ng putok nang bumulabog ang ingay ng bar ilan at kumuha ng atensyon ng maraming karagdagang mga sindikato.
Sa huli, nagtagumpay si Adam na talunin ang lahat ng miyembro ng gang, siya'y sumikil sa kanila ng may kabrutalan, at bilang resulta ng engkwentro, nasugatan ang kanyang tiyan, ngunit hindi ito nagpigil sa kanya, mabilis niyang pinigilan ang pag-agos ng dugo sa kanyang tiyan. Pagkatapos pigilan ang pagtulo ng dugo, bumangon siya muli upang harapin si Amat. Nakayang iligtas ni Adam si Jonathan, at nang hindi nag-aaksaya ng maraming oras, agad niyang dinala si Jonathan sa kanyang bahay. Subalit nang makarating doon, siya'y nawala ng malay at nagsimulang mangarap tungkol sa kanyang nakaraan, nang siya'y kinuha ni Kruger upang maging isang lihim na ahente. Naging maalam si Adam na hindi pa tapos ang kanyang misyon nang siya'y magising. Si Helene, na nasa kanyang tabi, ay nagmamakaawa na magpahinga muna siya, ngunit siya'y tutol, ayaw niyang mag-aksaya ng karagdagang oras. Sa ibang dako, dumating si Mokhtar sa bahay ni Marconet, at iniwan niya ang isang lihim na sobra na hindi pa natin alam kung ano ang laman nito. Si Adam ay bumisita sa internet cafe kung saan huling nakita si Mokhtar sa kasalukuyan. Pagkatapos, tiningnan niya ang CCTV upang malaman kung ano ang nangyari, at siya'y lubos na sigurado na si Cisco ay pinatay ni Mokhtar, lalo na't hindi na makontak ang ahente. Dahil sa pagkabigo na hulihin si Mokhtar, nagwala si Adam at nagtanim ng sisi sa sarili. Maagang pagkatapos, dumating ang ilang mga pulis sa internet cafe at sinabihan si Adam na umalis dahil sa kanilang paniniwala na siya ay isang hinahanap na terorista. Gayunpaman, matapos niyang banggitin ang kanyang lihim na kodigo, pinayagan siyang makaalis. Wala namang kamalay-malay si Adam na si Yusuf pala ang nagsumbong sa pulis. Ang malalaking lalaki ay nagtitiwala sa kanilang instikto at inisip na si Adam ay isang lihim na ahente. Pagkatapos bumalik mula sa internet cafe, nagulat si Adam nang makita si Helene na nasa kanyang apartment na. Nag-aalala ang babae dahil mas lumalala ang sugat sa tiyan ni Adam, at ang pagdating niya sa apartment ni Adam ay para magdala ng gamot para sa kanya. Samantalang ginagamot si Adam ni Helene. Sa ibang lugar, si Mona ay labis na nalilito dahil hindi niya makontak ang kanyang mga kasamahan. Gayunman, ilang sandali pa, na-intercept niya ang isang usapan sa pagitan ni Yusuf at Mano. Tinasabi rito na nalaman na ni Victor na ang kanyang asawa ay nagtraidor sa kanya. At hindi lang yun, tinawagan rin ni Yusuf ang kanyang mga kaibigan para patayin nila si Adam. Dahil doon ay tinawag ulit ni Marconet si Kruger at sinabihan ito na pinagbantaan na siya ni Mokhtar. At yun ay ang ipapakalat niya ang isang sikretong dokumento. Kung sakali man na kumalat ang dokumentong ito ay mapipilitin silang harapin ang batas. Sa kabilang dako naman ay nakita natin sila Yusuf at ang kanyang mga kaibigan na handa nang patayin si Adam. Buti na lamang at dumating na doon si Mona at nagpanggap siyang manghihiram ng lighter at pagkatapos nun ay sinimulan na niyang atakihin sila. Nakakalungkot, tinamaan si Mona sa leeg. Sa kanyang pagkakamatay, ipinaalam ni Mona kay Adam na nabuko na ang kanyang lihim na identidad. Nang malaman ito ni Adam, dali-daling tinungo niya si Pee-wee. Pagdating sa lugar, pumasok si Adam sa isang dating ospital kung saan nagdarasal ng magkasama si Mokhtar at Pee-wee. Upang hindi sayangin ang oras, binaril ni Adam si Mokhtar sa binti. Subalit sino ang makapag-aakala na si Mokhtar ay hindi isang terorista? Dumating siya sa France dahil inimbitahan siya ng pamahalaang Pranses, ngunit siya'y niloko ni Marconet at Kruger at tinawag na radikal. Lahat ng ito ay nangyari dahil sa kasakiman ng pamahalaang Pranses. Sa pook na ito, si Mokhtar ay nag-aalaga sa kanyang anak na babae, na nasa koma matapos barilin ng mga sundalong Pranses at papasukin na sa operasyon. Matapos makinig sa paliwanag ni Mokhtar, nagtunaw ang puso ni Adam, at pinayagan niyang samahan si Mokhtar sa kanyang minamahal na anak. Ngunit sa kasamaang palad, biglang dumating ang mga tropa ni Kruger at binaril si Mokhtar hanggang sa mamatay ito. Sumunod ang isa pang engkwentro, ngunit hindi na ito mafia laban sa pulisya kundi pulisya laban sa pulisya. Napagpasyahan ni Adam na protektahan si Pee-wee dahil naniniwala siya na wala talagang kasalanan si Pee-wee. At doon nga ay sinimulan nilang dalawa na dalhin ang anak ni Mokhtar sa isang ligtas na lugar. Susubukan ni Pee-wee na isahan ang mga kalaban para magawa ni Adam na maka-atake ng mas madali. Habang patuloy na nakikipaglaban si Adam ay dinala ni Pee-wee ang kanyang pamangkin sa ambulansya at ilang saglit lang matapos nun ay nakasunod na si Adam sa kanila. Nagawa na nilang makatakas sa lugar na yon. At sa huling eksena nga ay nakita natin na pinatay ni Victor ang kanyang asawa at matapos nun ay pinatay naman siya ni Kruger. Nakakatawa na sabay-sabay, nagulat si Ministro Marconet dahil naging pampubliko ang kanyang magandang relasyon kay Mokhtar. Si Pee-wee ay nakagawian ng makatakas mula sa Pransya kasama ang kanyang pamangkin. Matapos patayin si Victor, tinutugis ni Kruger si Helene dahil may utos siyang patayin ang lahat ng pamilya ni Victor, kasama na si Helene at Jonathan, ngunit pinigilan ito ni Adam, at namatay si Kruger sa kanyang mga kamay.
At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.